na nagkakaroon tayo ng oras para sa gawain ng ating Panginoon at salamat na kasi nagkita-kita tayo ng mga healthy pa rin, walang mga sakit at patuloy na nagpupuri talaga sa Panginoon. At bago po tayo mag-upisa ay patuloy na wini-welcome ko po ang bawat isa, lalo po kanila Pastor June, dyan po sa US, sila Sister Linda, dyan Ate Ria, Art, Dea, Joshua, hello, at Jody, at Elaine, good evening at good morning po sa bawat isa. At bago po tayo mag-umpisa ay tayo po muna ay manalangin. Ako po muna po kayo sa manalangin. Tayo po ay magsiyo po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon ito na muli naman po kami magtipon-tipon at nagsama-sama upang kayo po ay papurihan at sabay-sabay pong manalangin sa inyong trono, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pinasasalamatan po namin na sa kabila ng mga nangyayari po ngayon sa mundo ay patuloy niyo po kaming iniingatan, patuloy niyo po kaming binibigyan ng kalakasan sa araw-araw, Panginoon, hindi lang po sa bawat isa kundi sa buong pamilya po namin, sa buong PCCI family po, Panginoon, na lagi pong nandyan para kumagapay po sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, na pinataas po namin, Panginoon, ang aming gawain na hindi po maging hadlang po, Panginoon, ang mga trabaho o ng mga gawain po namin na magpapahinto upang kayo po ay papurihan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, ang kapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanan na aming mga nagagawa, sa isip man ito salita, hindi man hayag man ito, Panginoon, o hindi, Panginoon, ay maging karapat dapat po kami sa inyong harapan, Panginoon. Patuloy na pinataas din po namin, Panginoon, yung mga kapatiran po namin na hindi po namin nakakasama. Kayo po, Panginoon, ang nakakaalam po ng kanilang mga ginagawa, kung ano man po yung mga kadahilanan po nila, ay patuloy, Panginoon, na palala niyo po sa kanila ang inyong kabutihan, Panginoon, at patuloy niyo po silang pakaingatan. At muli, Panginoon, ay inaano po namin ang aming gawain hanggang sa matapos. Patuloy po, Panginoon, na maging okay po yung aming mga internet connection, Panginoon, na wala pong maging sagabal po at tuloy-tuloy po ang aming gawain. Dahil lamang po ang kapurihan at ang kaluwalhatian sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At muli po, ay tayo po ay na po sa pagpapaawit at pangungunahan po tayo ng ating kapatid na Joshua. Joshua, good morning, John. Amen. Ngayong gabing ito, sama-sama po nating pagbigyan ng papuri at pasasalamat ng ating Diyos na buhay sa nagdaang isang linggo. Nagpasalamat po natin ang mga blessings na dumating, maliit man to, malaki. At patuloy natin siyang papurihan. Ang boses. Yan po sa unang awitin. Sabayan niyo po. Ang boses. Sa awiting medyo lang, mahina lang yung mahina. May sound siya pero mahina. I could sing of your love. I could sing of your love forever. 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 I could sing of your love
Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Para po sa ating pangalawang awitin, awitin po natin ang Hiraya. Light of dawn, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of our life was spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all things, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful
to see myself upon the cross. I'll never know how much it costs to see myself upon the cross. I'll never know how much it costs to see myself upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sama po, awitin natin. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. The splendor of the King comes in majesty, all the earth rejoices, all the earth rejoices. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing me how great is our God, and oh, let's see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning in the end, beginning in the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, Lion in the Lamb, Lion in the Lamb. How great is our God, sing me how great is our God, and oh, see how great is our God.
great is our God. Sing me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing me how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing me how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy mo po kami pinagtipon-tipon sa Zoom meeting na ito, Lord. Lord, maraming
biyayang ipinagkaloob niyo, Lord. Malaki man ito, maliit, Lord. Pinagpapasalamat namin ito. Patuloy namin pagpapasalamat ito, Lord, sa araw-araw, Lord. Maraming salamat sa panibagong araw, panibagong gabi, Lord. Pinagtipon niyo ang bawat isa, Lord, upang bigyan kayo ng papurit pasasalamat, Lord, sa gabi nito, Lord. Lord, nilalapit namin sa inyo ang gawain ito, Lord. Ang bawat participants ng gawain ito, Lord. Ipuin mo ang bawat puso, bawat labi, Lord, upang maintindihan nila ng mabuti ang inyong mga salita, Lord. Gayon din, Lord, nilalapit namin ang tagapagpahatid ng inyong mensahe, Lord. Ipuin niyo po ang labi nito at puso nito, Lord, upang ang bawat mga salitang lalabas sa kanyang mga labi, Lord, ay mamutawi sa bawat puso ng bawat isa, Lord, upang ang mga salita niyo ay maging aming gabay at patnubay, Lord, sa araw-araw. Lord, naway may sa buhay din namin ito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa inyong pag-ibig, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord. Patuloy niyo ang pinapatawad sa amin, Lord. Lord, tinataas namin ang lahat ng bagay na ito, Lord, ngayong gabi nito, Lord. Kayo po ang manguna sa bawat isa, Lord. Upang ang mga salita na ipapahatid ng ngayong gabi nito, Lord, ay maintindihan namin mabuti, Lord. Give us a humble heart and open minds, Lord. Upang maintindihan namin ang lubusan mga salita nito, Lord. At Lord, tinataas namin lahat ng bagay na ito, Lord, ngayong gabi ito, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yes, salamat Brother Joshua sa inyong pagpalang papaawit. Patuloy kang i-bless ng ating Panginoon sa patuloy mong paglilingkod sa Kanya, lalo na sa ating mga gawain. Bago po ang lahat, ay inanyayaan ko muli. Nandito po tayo sa natin na tayo po ay magkakaroon po ng mga testimonial or may mga sharing po tayo ngayong gabi. Anyone po na may gusto pong pasalamat or meron po tayong napagdaanan na kahit may problema pong tumaan, pero sa biyaya ng Panginoon ay nandito pa rin tayo na patuloy na nagpupuri sa Panginoon. I-unmute nyo na lang po yung inyong mga mic at welcome po lahat ang magsalita. Amen. Chair, mag-umpisa ako. Maraming salamat. Nung nakaraang prayer meeting namin, pinagpasalamat ko rin to. Kasi dahil nga ECQ dyan, so makikita mo sa Facebook feed mo, puro tungkol sa mga balita, ganyan. And sabi nga, nagpupuri ako, nagpapasalamat dahil nga, katulad na sinabi kanina ni Che, na maraming labahin pero buo kami. Maraming hugasin pero buo kami. Healthy, safe ang bawat isa. And nagpapasalamat ako dahil dito sa ating youth fellowship is malayo man tayo sa isa't isa. Alam natin na lahat tayo ay safe, healthy. Kasi dahil sa mga current na pangyayari, andyan pa rin kayo, committed pa rin tayo sa bawat isa sa atin. Yung pagpunta at pag-join kada Saturday is really a commitment. Hindi para sa bawat isa sa atin, kundi commitment natin sa Panginoon. And nagpupuri kami, nagpapasalamat ako dahil nandyan kayo, healthy kayo, and safe din kayo. Ganun din ang aking mga anak na kasama namin dito. Sila nanay, sila tatay na healthy, safe din at ang mga kapatid ko. So, it's like parang daily, yun na lang yung ipagpapasalamat mo, ipagpupuri ka lang, parang walang bago. Pero this time around, because of the COVID, parang yung mga maliliit na yun, talagang dapat ipagpasalamat mo kasi yung daming naapektuhan ng pandemic. And pasalamat tayo dahil tayo ay buo, safe tayo. Hindi natin dapat ikahinayang yun, kundi matuwa tayo at magalak dahil ang pagpapala ng Diyos ay nasa atin, maliit man o malaki. Yun lamang po.
Ate Ria. Anyone, baka mayroon pa po kayong gustong share. Ako po, nagpapasalamat po kay Lord sa kalakasan po na binibigay, sa privilege po na natatanggap po namin ng mga healthcare worker. Nagpapasalamat din po ako sa protection sa mga magulang ko po, kay tata at kay nanay. Sa amin po dito, kahit madaming kaso, kailangan lumaban. Kasi alam namin, si Lord naman yung lagi naming strength. Tsaka, iwala lang lagi kay Lord. Lahat ng bagay is malalagpasan. Ayun. At saka, nagpapasalamat ako kasi si mama, naiwanan ko siya. Even though na tumatawag siya ngayon, pinapauwi niya ako sa bahay. Sabi ko sa kanya, lakasan niya yung loob niya. Kasi kailangan ko kumayod para makabili kami ng gamot niya. Kasi pag umuwi ako, wala kaming pambiling gamot niya. Ayun. Pa ba? Si tatay din, papasalamat ako at uminit yung ulo niya sa akin ng isang araw eh. Hindi niya ako pinapansin. Si nanay lang daw inaalagaan ko. Hindi niya alam, parehas ko silang iniisip. Ayun. Papasalamat ako lumalaban pa rin siya. Matigas ang ulo. Mahirap pala mag-alaga ng dalawang taong hindi magkasundo. Pero kailangan kayanin kasi pag nakita nilang mahina ako, baka maging mahina rin sila. Kaya si Lord, thank you. At nandito rin kayo para bigay sa akin ng strength. Ayun. Diyos po ang papuri. Amen. Pray lang lagi, Elaine, at patuloy kang bibigyan ng Panginoon ng kalakasan. Kasi siyempre, di ba, wala naman tayo kundi talagang kung isa sa atin yung bibigay, sino na yung aangat para sa mga iba, di ba? So, dapat talagang ililit din natin yung mga sarili natin. Pero kahit na alam natin na ang bigat-bigat na kaya ko pa ba? Kasi yung mga kasama ko parang ayaw na lumaban. So, parang, di ba yung mga ganong feeling na iaangat ko pa ba yung sarili ko para yung parang hindi mo alam kung parang iniisip, parang yung sa inaano na dialogue na sa pag-ibig eh, yung isa ayaw na lumaban pero ikaw alalaban ka pa ba? No? Pero yung mga ganun siguro, yung mga pang-love, hindi natin pwede i-applicable yun para sa pamilya natin. Kasi pamilya yan eh, hindi natin dapat sukuan kasi family nga naman. Mawala man yung lahat, mawala man yung kaibigan, pero yung pamilya nandiyan yan palagi may hindi ba pagkasunduan pero in the end of the day, di ba? Family pa rin, di ba? So, kapit lang. Anyone, baka meron pa pong gustong share dyan. Alright, mukhang may sasabihin. Amen. Magandang gabi po at magandang umaga sa ating lahat. At ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon kahit na mahirap talaga yung buhay. Although yung ginagawa ko kasi napapagod na rin ako. Kailangan kasi minsan nanghihina din ako kapag medyo marami kasi akong iniintindi. Fully loaded ako. Kaya parang minsan nanlalamig ako. Hindi ako nakakapag-pray kasi puro trabaho yung iniisip ko. Puro negosyo. Ang hirap. Ang hirap pala kapag puro negosyo lang tapos isinantabi mo ang Panginoon kasi parang yung mga negosyo, yung mga pera, kikitain mo kung wala naman sa yung Panginoon, di ba? Parang dahil dun nag-focus yung isip mo, yung sarili mo, lagi mo dun ginagawa. Parang kumikita ka nga pero parang hindi ka masaya. Although tamang negosyo naman, wala namang panlalamang o ano man. Kaya lang parang kulang. Hindi fulfill yung saya mo pagka talagang puro negosyo lang iniintindi mo tsaka yung trabaho. Kaya minsan naisip ko na sana magpahinga na lang ako ganun para makapiling ko ng Panginoon. Kasi talagang hirap. Yung katawan ko medyo bumibigay na kasi unang-una sa trabaho tsaka sa yung paggagawa nga dun sa akin kasi ang dami kong iniintindi, superworm tsaka fish pan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon kasi sa kabila ng mga hindi naman problema. Talaga wala kasi mag-aasikaso nun. Walang ibang gagawa kundi ako lang. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi talagang pinoprovide niya lahat ng mga kailangan ko. Kaya sama nga po pala natin sa pag-pray yung lola ko. Si Lola Onding, Lourdes Stingson.
Kasi nung ano na po siya, 83 years old, nung nabaksinan siya, nagkaroon siya ng pneumonia, tsaka bumababa, taas daw yung kanyang platelet ng dugo. Kaya nasa ospital ho siya ngayon. Although 83 years old na, nung nabakunahan siya, parang hindi natin masabi kung yun ang nag-trigger. Kasi malakas naman yung lola ko, 83 years old siya, hindi naman siya nagkakasakit ng ganun. Nabaksinan lang, nagkaganon na. Yun, nasa ospital po siya ngayon. Kaya salamat din sa mga kasama natin na kasi medyo na re-revive yung ating pagpupuri sa Panginoon, kasi minsan parang iniisip ko parang mag-give up na lang, mag-backslide na naman, ganun. Kaya, pero hindi ko yun iniisip kasi sabi nga ni Pastor na walang nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya dapat lagi tayo maging handa. Huwag tayo magpabaya. Kaya iniisip ko yun kahit na, kasi kanina medyo talagang ang dami kong ginawa. Maghapon akong basa. Nakababad ako doon sa fish pa. Kaya tuloy para ako basang sisiw na halos kulubot na yung kamay ko. Kasi may bumili nag-avail nung ating fingerlings. Kaya yung blessing naman talagang sobra-sobra din, madami din kasi kumikita ako eh. Kaya lang bibigay at bibigay ang katawan mo pagka ganun talaga yung negosyo. Pero praise God kasi hindi niya ako pinababayaan. Tsaka yung family ko dito, lahat kami medyo gumaling na lahat kami. Yung baby na, yung bata na pamangking ko nakalabas na ng ospital, yung dalawa. At yung ubo ko medyo minimal na lang. Yun lamang po ang aking pinagpupurit. Pasalamat sa ating Panginoon kasi kahit pandemic, tuloy trabaho pa rin kami. Dapat nga may pasok pa rin ako ngayon. Hindi na ako pumasok. Sabi ko, kaya niyo na. Unahin ko muna yung Panginoon tsaka yung kasi nga bukas. Buti na deferred yung shutdown. Dahil may shutdown kami sana na naman ng linggo. Sabi ko, unahin ko na lang Panginoon. Kasi pag nagpatumpik-tumpik ka sa panahon ngayon, walang mangyayari sa buhay mo kasi unang-una, anin mo yung yaman. Hindi mo naman nga madadala sa langit. Kaya, although namimigay ako ng pakunti-kunti lang naman, hindi naman madaan. Kaya, yun lamang po ay pinagpupurit pasalamat sa ating Panginoon na kahit na anong hirap nga, yung sabi nga ni Cheche. Kasi darating at darating sa buhay mo, yung manghihina ka talaga eh. Parang mawawalan ka ng gana na yung init ng paglilingkod mo sa Panginoon, parang manlalamig ka talaga eh. Kaya yun ang dapat na panahon na huwag nating pabayaan kasi baka tayo atakihin ng kaaway. Kaya doon siya papasok eh. 'Di ba? Yung nga yung huli nating last of the flesh, yung message ni Pastor na talagang paglalaki ka, di mo maiiwasan talaga na meron talagang ganun. Pero sabi ko, yung nga sabi ni Pastor, mag-pray daw agad na humingi ka ng kapatawaran na napakaganda ng likha ng Diyos sa babaeng ito. Kaya, yun, parang nawawala na tapos nadadevert na uli ako dun sa sa superworm tsaka dun sa tilapia ko. Kaya, yun lamang po. At huwag niyo pong kalimutan yung yung lola ko. Lord Distinction po yung pangalan. Thank you po. Lord, lagi lang tayo magpanalangin ng sa bawat isa. Dito lang ang youth, ang YP na palaging nandiyan kahit na minsan hindi tayo nakakasundo sa mga oras, minsan may busy, may time na pero siyempre lahat tayo nagpapanalangin, hindi natin nakakalimutan yung pampalakasan ng, hindi man natin mabigyan yung ating moral support at least sa ating spiritual, nag-aano tayo, nagbabind, that's one. At meron pa po bang gustong mag-share? Baka meron pa pong gustong mag-share ng kahit napagdadaanan natin ngayong week. Siyempre, siguro sa dami ng nangyayari ngayon sa natin, parang halos araw-araw may pagbabago. Yung parang nagkukwentuhan na kayo nito, may bago na naman kayong ikakwento kasi nga may nangyari sa ganito, may nagbagong ganito, isang iba may ganito na. Anyone, baka meron pa po iba? Well, kung wala pa po, ako na rin po ay nagpapurit at pagpasalamat sa Panginoon na yun nga patuloy na pag-iingat sa bawat isa, lalo na doon po kay Jess. At nag-start na po, yun ngayon na po yung
first day ng cruise po nila na meron na po silang mga guests. Napasalamat din kami kasi nga medyo umukay na din nga kasi nga nag-dry run naman na sila na maging okay yung naging pamalakad. Pero yun nga, may ano rin, may banyos din dun sa mga ibang kasamahan niya kasi may dalawa daw na kasamahan niya na mapapauwi. So nagulat ako, bakit kaya pa uuwiin? Sabi ko baka di natuloy yung cruise. So ang nangyari pala, yung isa daw is nakapulot ng cellphone pero hindi daw naisuli. So parang nakita yata sa CCTV na yan. Dapat daw kasi pag once na may nakikita ka, nire-report mo agad tapos ano mo yata sa dapat daw. So yung ginawa ata parang siguro wala namang nakakita sa kanya. So parang kinano na lang niya. Eh siyempre lahat ng parte doon may may camera eh. Parang kulang na lang yata. Isipin mo baka pati siya may camera. Tapos yung isa naman daw, nag-inom ng kinagabihan, siyempre kaya pumasok naman siya. Pero nandun naman siya sa duty niya, sumuka. So, yun, umuwi. Napauwi tuloy siya kasi nga doon siya naabutan sa duty niya ng suka. So, yun nga. So, parang, ano din natin na paggawa talaga din nalaga ng na hindi mo rin din iniisip. Kunwari, yung puro sa sarili mo lang din, hindi mo iniisip. At masalamat ako sa Panginoon kasi talagang Just talaga pasalamat sa Panginoon kasi talagang siya, wala talaga siyang bisyo. Sabi nga niya, ako lang daw yung bisyo niya. Char? Tawag dito. Hindi talaga siya bisyo. Naman siya pero pero siguro naanuhan lang pag may birthday, tama sa pakikisama. Pero mga sa kapatid ko lang, doon lang siya at kasi tsaka nagpapasalamat din ako sa Panginoon na syempre siya yung naging tatay ng mga anak ko. At may rin siya sa Panginoon kasi isa rin siyang Baptist naman sila, Baptist sa sa church nila. So parang medyo lang siya na conscious lang siya dito sa atin kasi nga doon yata sa kanila parang walang iba yung praise and worship ata nila doon. So parang siya parang nahihiya. Kaya natatawa ko sa kanya nung nabigyan siya ng chance na yung naging siya, ng pulpit leader siya, kasi nga nininervous siya, hindi daw siya yung, parang kasi siya isa siyang mananampalataya, pero hindi siya yung, talagang may gampanin siya sa simbahan, parang isa lang siya dun sa nakaupo, tagapakinig ng mensahe, pero iba pa rin nga, yun ang pasalamat sa Panginoon, kasi talagang binago talaga ng Panginoon yung buhay namin na nangyari nga sa pandemic, ito nga online natin, parang lahat talaga ng nangyayari sa buhay natin may mga purpose talaga yung Panginoon eh. Parang kesa na malugmok tayo na na lang yung gagawin natin, siyempre kung isa sa atin nga, yun nga sinasabi ko kung isa sa atin yung manghihina, di ba? Kung parehas tayo manghihina, paano na lang tayo, di ba? So talagang yung panahon talaga na yun, talagang kami talagang dalawa talagang kumapit na ng talaga sa Panginoon na paano na lang, ganyan, yung tipong, sige, kung ano na lang yung mangyayari, panalangin na lang. Pero talagang ang Panginoon talaga nandyan, talaga mula sa umpisa hanggang sa lahat ng mga pinalangin namin, talagang, hindi lang panalangin, parang may bonus pa, yung parang hindi lang naman to yung pinalangin namin, pero iba yung balik ng Panginoon. Talagang ang totoo talaga na ibigay mo talaga lahat sa Panginoon, na walang, yung lahat ng yung oras, talagang hindi lang yung oras mo, talagang yung buong puso mo na naglilingkod ka talaga kasi ang Panginoon lang naman talaga yung totoong nakakita niyan eh. Yung tipong naglilingkod ka sa Kanya ng buong puso, parang wala kang pangalam kung anong sasabihin ng ibang tao, kung ikaw ganyan ka, kung ganyan. Pero kanino ba naman tayo, di ba, naglilingkod kundi sa Panginoon. No? Kaya dapat, inisip ko nga kaya, dapat hindi tayo mahihiya eh. Mahihiya ka na nananalangin ka sa iba, di ba? Kanino ka ba nananalangin, di ba, para naman sa Panginoon. Kaya, bakit pa natin isipin yung sasabihin ng iba? Siyempre, kahit anong mang gawin natin, ito yung mundo eh. May sasabihin man ng iba, perfecto ka man, sabihin ka na, gawin mo yung ganito, may sasabihin pa rin yung iba, sasabihin mo ng ganito, may gagawin na naman ganyan, di ba? Para sa kanalang lulugar. Kaya, pero kung ang nakatuon mo talaga yun sa Panginoon, talagang hindi ka malilis. Talagang sigurado talaga yun talaga yung mga, talaga naming dalawang asawa talaga na, talagang yun nga sa mga pinagdadaanan talaga namin. Hindi naman din maiwasan din. Siyempre, may kahinaan din tayo. Siyempre, tao lang. Pero hindi pa rin tayo nakakalimot na, siyempre, babangon pa rin tayo, di ba? Ayun ang pinaka-importante. Minsan nga, magkakamali tayo. Pero dapat yung pagkakamali na yun, dapat may matutunan tayo. Hingi lang tayo
ng kapatawaran sa Panginoon. At syempre, hindi lang dapat humingi tayo ng kapatawaran. Dapat talagang lumisis ka na doon. Kasi humingi ka ng sorry, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, pero bumabalik ka pa rin doon sa pinagmulan na yun. Para saan pa, di ba? Parang naging excuse na porque nag-sorry ka, okay na lahat. Parang, di ba, anong purpose nun? Kaya, tayo, kinokorek lang din naman tayo ng Panginoon sa mga maling nagagawa natin sa buhay. Hindi naman tayo perfecto. Diba? Kahit tayo isang mananampalataya na, talagang sinubusubok pa rin yung pananampalataya natin eh. Yung tipong, nandun ka na sa punto na yung nag-aalab ka na sa, sa pananampalataya. Pero dadating talaga sa punto na, yung parang basta meron kang bigla kang nairamdaman, para kang bigla kang, basta yung naramdaman ko din talaga yun, talagang legit talaga na talagang manghihina ka na parang nakakatamad na. Ano pa bang purpose ng ginagawa ko? Bakit ganito? Lahat naman binigay ko, inano ko naman, pero bakit ganito pa? Yung parang gano'n ka, magko-question ka. Pero siguro iniisip natin, sinasabi ng Panginoon na hindi naman tayo, sinasabi ng Panginoon na hindi tayo mahal ng Panginoon. Parang minsan nililihis lang tayo ng Panginoon sa tamang landas na dapat nating papatunguhan. Kaya yun parang nagiging mo natin. Parang yun nga iniisip ko nga na hindi natin gagawing masama yung mga masamang nangyayari sa buhay natin. Dapat maging natin yun yung magiging natin sa buhay na ito pala parang napakahirap. So bakit nga pa ako naghihirap? Ano ba dapat yung magiging di ba? Tapos yun, nanonood ka, na-appreciate mo na ka kasi nga yung ganito ka lang. Nakikita mo sa mga po sa iba, yung parang nagbabrag na, yung parang mga homebodies, kakapanood ko ng mga homebodies, yung makikita mo, may mga bahay na sila, mga ganyan-ganyan. Sabi, wala pa, mga ganyan. So, ano ba yung So, parang parang, sabi nga yung perfect time, God's siyempre talagang mapupunta din tayo dun eh. Siyempre, hindi naman tayo magtitiwala dun. At least, pasalamat tayo, may bahay tayo inuuwian, nakikita ko, umuulan. Nainis ako, init-init, ganyan. Sana umulan ng malakas. Pero nung napanood ko yun sa TV na, alam mo yung tao na nandun lang sila sa kariton, sa ilalim ng tulay, sabi ko, alam mo yun, yung parang, paano na pala kung lahat ng mga dalangin natin, sasaanahin natin sa Panginoon. So parang, paano na lang pala din pala yung iba, hindi yung puro sarili lang natin naisip. Porque tayo nahirapan tayo mainit, kailangan malakas yung ulan, bumabaha, parang feeling mo, gusto mo parang malamig. Pero yung magiging kalagayan din ng mga iba, parang mahirap na sa kanila yun, di ba? Yung tamang, hindi na tayo makakain ng ganyan, hindi natin ma-order yung pinaka-favorite happy meal natin na na tayo, yung parang may sabi na de-depressed na, mga ganyan. Pero, di ba, isipin din natin yung mga kalagayan ng iba na, yun din yung nag-lift natin na, ito sila, masaya pa rin sila, kahit na ganito, di ba? Kaya, lagi lang tayong patuloy na magpuri na, yun nga, lagi lang tayo magsabi, nandito naman tayo lahat na pag nakakaramdam tayo ng kabigatan sa buhay, hindi naman din may iwasan, nagkakamali din tayo. Diba? Kaya, yun lang. Salamat sa Panginoon at tayong lahat ay healthy at patuloy na nagpupuri kahit na hindi natin kasama yung ibang mga kapatiran natin na siguro may mga ginagawa din sila. Patuloy pa rin natin silang ipanalangin kasi sabi nga hindi natin din alam kung ano talaga yung mga nararamdaman nila, kung ano yung mga nangyayari. Kaya, salamat. Yun lamang po. Baka meron pang gusto mong mag-share po, John. Wala na din po ay magtungo na po tayo sa ating games. At sino magpapagames sa atin? Wala kasi si Casey. Wala si Casey. Overtime daw si Casey. So, actually, si Casey dapat ang magpapagame. Kaya lang yun nga, nagkataon na may commitment siya. So, nag-message ako sa sa Zoom. Actually, hindi siya parang game, pero parang sharing na din. So, I'll give you parang 2 minutes to go through yung Bible verse nyo, parang life verse nyo. Tapos, pwede nyo i-share sa amin bakit yun yung naging life verse nyo. So, parang Ako po.
Kasi meron tayo di bang tinatawag na parang yung pagka in times of parang gipit na gipit ka or parang nanghihina ka, talagang yun yung verse na magpa-pop up sa utak mo. Hindi mo man siya ganun kakabisado, pero yung gist nung content ng verse na yun, nandoon. Alam mo yun by heart. So, sinong pwede? Opo, Go, Elaine. ako po Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13 po. Paano, okay lang ba na ma-share mo, Elaine? Bakit yan yung... Opo. Kasi sa panahon ngayon siguro, ang dami nating kailangan pagkuhanan ng lakas. 'Di ba? Mga vitamins, mga pagkain. Pero si Lord talaga yung nagbibigay sa atin ng ng mga ganun yung vitamins, strength, kalakasan, yung parang shield na dapat hindi tayo ng COVID kasi alam natin si Lord yung nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pang-araw-araw mga pangailangan, financially, spiritually, emotionally. Kaya yun yung pinaka-verse ko na mai-share ko. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Amen. Thank you, Elaine. Thank you. Meron pa po ba? Ako naman, meron akong, parang chapter sa Bible, sa Old Testament. Mula nung high school ko pa to, may nagbigay ng booklet sa akin. Yun yung pinanghawakan ko. Kasi nung time na naging high school na yan, talagang na-announce sa buong high school na bumagsak ako, yung pala mali yung scoring. So talagang grabing pinagdaanan yun. Na hanggang ngayon, tong verse na to, o tong chapter na to, ito talaga yung pinanghawakan ko, yung Ecclesiastes 3:1-8. There is time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stone and a time to gather them. A time to embrace and time to refrain. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Ito yata yung life verse na maaring masabi natin na itong mga panahon na to na lahat ay merong oras na panghahawakan natin. Maaring meron tayong pinagdadaanan or sana si ganito ako, sana maging ganun din ako. Pero tandaan niyo, para sa amin, parang hindi naman kasi pare-pareho yung mangyayari sa buhay mo, sa buhay niya. Yung sa'yo, meron talagang nakalaan si Lord. Parang sinabi ko nung high school ako hanggang ngayon na kung hindi ko man natatamasa yung meron siya, merong nilaan si Lord sa akin sa tamang panahon, sa tamang oras. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. So yun yung talagang masabi ko na life verse ko, itong Ecclesiastes 3:1-8. And shinare lang din to sa akin, talagang, pa talaga to, parang kalakasan mo talaga na panghawakan. Itong booklet na to, nasa bahay pa yata namin sa Valenzuela. So, anyone pa po? Lang tayo para magto-throw lang tayo ng ating mga life verse. Yun yung mga parang tipong mga Bible verse na pagka yung parang yun talaga ipapasa sa utak mo parang ito yun. Ito talaga siya na parang andito sa heart na. Ito talaga yung verse sabi talaga ni Jess. Yung Filipos 4:6 na wag tayong mabalisa sa anumang bagay kundi ay hininindo sa Panginoon na may panalangin, may pasasalamat. Kasi talagang yung mga panahon na talagang siyempre nababalisa talagang bawat tao, yung talagang nakakaramdam ng si Jess, lalo na si Jess kasi siyempre nung panahon na yun parang
sanay talaga siyang magtrabaho ng mga panahon. Pero sabi ko, ano ka ba, may ano din yan. Sabi ko, hindi ka pa niya masyado pinapatrabaho kasi may ipon ka pa daw. Parang pinapalakas ko na lang siya. Pero paano na, pahuwas na. Kasi ayaw na ayaw niya kasi yung talagang nagagalaw talaga yung ipon talaga namin. Kasi talagang, alam mo yung mga pangarap niya, gusto niya maabot talaga. Sabi ko, alam mo naman, may panahon lahat sa lahat ng bagay talagang, di ba, andyan na nga, di ba, nangungusap na yung Panginoon. Kaya 'di ba? Yung parang kung hindi mo man siya maintindihan, 'di ba? Diyan na nandiyan na sa Bible, diyan nangungusap yung Panginoon. Parang tayo nakikipag-usap tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tapos yung Panginoon, 'di ba? Yung parang sa Bible siya nakikipag-usap sa atin. Kaya dapat lagi din tayong nagbabasa. Talagang marami tayong natututunan lalo na talagang minsan nasasakto talaga kunwari yung talagang naano ka kaysa magbunisan, inisip mo magbuklat ka na lang ng yung mga babasa. Facebook ka na lang para ano ka, yung unlip ka. Pero hindi yun Pag once na nawala na yung panonood mo, after nun wala. Pero pag once na nagbasa ka talaga ng Bible, talagang at tinamnam mo yung mga salita na nakasulat doon, kahit nakasara na yung Bible, pero nasa isip mo siya, nasa puso mo siya, talagang dadalhin mo talaga. Yun yung pinanghahawakan mo talaga na hindi ka magigiba na, okay lang, hindi ako mababasa kasi yun yung pangako ng Panginoon, di ba? Na huwag nga tayong mabalisa. Talagang dapat ipanalangin natin yun. Siyempre, panalangin. Siyempre, may kasama din na magpapasalamat tayo na kabila ng ganito yung nangyayari sa ating gantong nangyayari is, di ba? Hindi tayo nagigipit, hindi pa rin natin na ano yung kailangan ng mga anak namin. At yun nga, sa biyaya ng Panginoon, walang kahirap-hirap na nakapasok lang siya bigla dun sa tawag nun yung dito sa may ninja ban, tapos blessing din, biglang ni-regular siya na hindi naman niya pinalangin na, hindi rin naman niya inaano na ano nga, kasi nga, inaano niya na mas bumalik din sa barko, pero diba, may binigyan din siya ng chances na kahit papano is ma-regular din siya kahit hindi naman talaga, di ba, kahit bagong pasok lang siya talagang, di ba, yung iba yung binibigay talaga ng Panginoon talaga at pinoprovide na kahit nakakalimutan niya. Ang dami niyang nakalimutang documents Yung tipong gustong, sabi ko nga, pinagalitan ko siya gusto mong barko pero nakalimutan mo, pati yung passport mo na-expire na pala, di ba? Tapos yun, siyempre nabalisan na naman ako. Madali kasi akong maano, yung nane-negative, yung parang mga masyado akong napaparanoid kasi parang lahat kasi ng ano niya, ng gagawin niya, kailangan ako yung kikilos kasi hindi naman siya marunong mag-online. Hindi kasi siya marunong magtatawag-tawag kung sino yung kukontakin, ano yung i-ano sa website. So ako na naman yung mag-ano, yun na naman. Yun nga, sa ano ng patuloy na ano ng Panginoon, manalangin ka talagang nanalangin talaga ako na sana meron ako talagang mahanap kasi wala talagang libre sa sa online. Tapos ganyan. Yun nga biglang may nag-post doon na dito siya nag-online, dito siya nag-email. Yun nga sa awan ng Panginoon, taga binigyan siya agad ng slot para bang nakakaano ba talaga na tapos yung mga basta parang ang smooth talaga lahat ng pinalangin talaga namin sa Panginoon is naging smooth talaga kay Diyos talaga. Andyan talaga kaya ganun talaga yung nagagawa din ng Panginoon na kahit na minsan nakakaramdam tayo ng pagkabalisa. Minsan ginagamit yun ng Panginoon, minsan ginagamit talaga ng Panginoon talagang mas lalo kang lumapit sa Kanya, mas lalo kang mapalapit Hindi yun dapat na porket nagpo-problema ka hindi ka na lumahal ng Panginoon, sabihin mo, hindi na ako, anong pa, naglilingkod ako, tapos ganito pa yung nabibigay sa akin, problema na naman. Ano ba bang ginagawa? Parang mga ganun iisipin din ng iba, siyempre, di ba? Pero kung hinangahawakan mo talaga yung mga sinasabi ng Panginoon sa Biblia at inaaral mo talaga doon at tinitimo mo talaga sa buhay mo is talagang hindi ka magigipi ng mga kaaway dyan. Siyempre, di ba? Hindi naman naanuhin ng mga yung kapwa nila, di ba? Siyempre, doon na sila sa bagong recruit, di ba? I-recruit na nila yung hindi nila kauri. So, dapat talagang maging matibay talaga tayo sa bawat. At ayun lang. Salamat! Thank you, Che. Meron pa ba dyan na gustong i-share ang kanilang life verse? Oh! Go, Josh. Yun nga. Nasabi ko na ito sa one of my testimonies before yung Psalms 37:4. Delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Talagang itong verse na to yung matagal ko lang pinangahawakan noon pa. At one thing I realized na kasi hinihimay-himay ko yung verse na yun Ang iniisip ko noon,
na kung anong kagustuhan ko, yun ang ibibigay ng Panginoon. Pero one thing I realize, na-realize ko sa sarili ko, hindi eh. Kung anong kagustuhan ng Panginoon Diyos, yun ang gagawin, kumbaga, yung kagustuhan mo, itatranslate ng Panginoon sa kagustuhan niya, kumbaga. Yung mga nagugustuhan mo ngayon, hindi mo yan kagustuhan. Kagustuhan niya ng Panginoon. Kumbaga, inihahayag sa iyo ng Panginoon ang kalooban niya, ang will niya. Kaya, just stick to Him and ipapahayag niya yung will niya sa iyo at yun ang magiging desire mo din. Kasi noon, iniisip ko, nung mga medyo bata-bata pa ako, may mga bagay ako na wala naman akong pakialam. Ganito, ganyan. No? Hindi ko naman gusto sa totoo lang noon, wala naman akong kumbaga sa thinking ko na hindi ko naman, kahit di naman ako magkaanak na, wala na ako dyan. Okay lang ako dyan. Kumbaga happy go lucky lang ako. Ganon. Pero, simula nung yun yan, napalapit ang puso ko sa Panginoon Diyos, binago ng Panginoon Diyos yung kagustuhan ng puso ko eh. Talagang yung tipong, yung iisipin mo na, hindi, yung iisipin mo hindi yung gusto ko magkaanak dahil gusto ko lang, hindi eh. Yung kumbaga paparealize ng Panginoon. Para kasi ako, gusto ko magkaanak noon. Ngayon, gusto ko na magkaanak ngayon. Kasi nga, parang yung thinking ko na, pag nagkaanak ako, gusto ko, drummer siya. Drummer din siya. Maglilingkod din siya sa simbahan. So, pag nagkaanak ako, singer din siya. Marunong din siya kumanta para magagamit siya sa simbahan din. Ganun na yung thinking ko. Not like before na gusto ko lang magkaanak dahil what? Kasi gusto ko lang. Hindi na ganun. Binago ng Panginoon Diyos ang desire ng puso mo. Binago ng Diyos ang mga kagustuhan ng puso mo. Kasi nga nasa Kanya ka na eh. Kumbaga, iisa na kayo. Kumbaga, yung puso mo, binigay mo na sa Kanya. Siya na ngayon ang hawak ng puso mo. Siya na magpapatakbo ng buhay mo. Kaya kung anong kagustuhan niya, yun na din ang magiging kagustuhan mo. Tsaka yun, I'm very thankful sa Panginoon Diyos na patuloy na yung mga blessings na dumarating at saka patuloy na protection niya din sa amin. Talagang itong verse na to is marami akong na-realize. For me, it's not just a verse na. Ngayon, parang maraming pina-realize ang Panginoon sa akin. At yun lang. At saka one thing din na gusto kong sabihin. Kasi na-realize ko kung noon ko ginusto magkaroon ng anak, nasa lang kami, nasa studio apartment. Kung binigay din ng Panginoon ng Panginoon Diyos, yung baby na yon, doon sa apartment na yon. Paano? Saan siya matutulog? Kumbaga, tapos yung apartment na yon, medyo maraming ipis din. So, parang gano'n. Tapos iniisip ko din, one thing, paano kung noon pa ako nagkaanak na yung iba pa ang girlfriend ko. Meron kasi ako naging girlfriend sa Pilipinas na mahabang taon din. Parang umikot din yung mundo ko sa kanya noon. Iniisip ko noon, paano kung doon niya binigay yung baby? And that time, hindi ko talaga gusto. Kumbaga, accidentally nabuntis ko siya. Not planned. Baka ngayon tinakbuhan ko 'yon. Yung anak, baka hindi ko nakilala yung anak ko. Ganon. Mga ganong bagay ba? Paano kung noon binigay ng Panginoon Diyos yung batang 'yon? Parang iba yung mangyayari kung iisipin mo. Talagang in God's time, in God's plan, He will give all the desires ng puso mo. Kumbaga yung desires niya, magiging desires ng puso mo rin. Kaya in the right time niya binigay itong baby na to, nagkaroon kami ng bahay. Ngayon, nakakuha ako ng sasakyan na pang family. And talagang yung trabaho ko, inilipat muna ako ng Panginoon Diyos sa less stress.
Talagang hindi ako na-stress kasi iniisip ko kung noon ako nagkaroon ng anak, baka wala akong time. Lagi akong focus sa trabaho. Talagang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may rason at may plano ang Panginoon Diyos. At let's just be grateful sa mga blessings na dumarating sa atin. Yun lang. Maraming salamat po. Good. Yan. Thank you, Joshua. Meron pa po ba? Art, Jody, Dea, Christian, Mean, and Kiana. Hello sa inyo. Magandang gabi dyan. Any life verse na inyong pinanghahawakan? Good evening po. Hi, Jody. Gandang gabi. Ayan. Good evening po. Good morning po kay Pastor at kay Joshua. Ito pong live verse ko po ay matatagpuan sa Deuteronomy 31:8. For the Lord, He is with you. He will go before you. He will never leave you nor forsake you. Fear not, neither be dismayed. So ito po yung sinabi ni Moses kay Joshua nung nagda-doubt si Joshua na kaya niya bang i-lead yung Israel. So ito po yung live verse ko kasi kahit na kapag doubtful ka or natatakot, ito lang po yung iniisip ko na the Lord is with me and He will go before me. Yun lang po. Salamat, Jody. Meron pa po ba? Dea, Art, Christian, Kiana, Mean. Ayan, good evening po. Ayan. Yung sa akin naman po is matatagpuan po siya sa Luke 1 verse 37. Sinasabi dito na faith, it does not make things easy. It makes them possible. Kasi aminado ako sa sarili ko na minsan naku-question ko si Lord kasi minsan napapaisip ako sa mga bagay-bagay na parang may pananampalataya naman ako, bakit hindi ko nakuha yung bagay na to? Yung gano'n. Yung to the point na parang iniisip ko na sa pamamagitan ng pananampalataya, makukuha ko yung bagay ng gano'n kadali, which is mali pala. So yun. Dahil sa question ko si Lord, binigyan niya ako ng sagot. Nakita ko yung verse na to na sinabi niya na, o anak, yung sinasabi mong pananampalataya na yan, hindi naman ganun mo kadali makukuha yung mga bagay na yun, kundi i-guide kita. No, i-guide lang kita para sasamahan lang kita para makamit mo yung bagay na yun. So, yung verse na to, nagbigay siya ng liwanag sa perception ko na mali yun. No? Iwanan ko yung perception na gano'n, kundi manampalataya ako at maniwala ako sa Panginoon na yung mga imposible na iniisip ko is magiging posible dahil sa pamamagitan ng Panginoon. Yun lang po. Thank you, Dea. Totoo yan. Thank you. Meron pa po ba? Paramdam ka naman dyan, Christian, Mean, Dea, Akiana. Baka kayong mahiya, isa-isa lang sa inyo, pila-pila na. Baka nag-aagawan kasi sa mic na nag-aanuhan sila dyan, hindi natin alam Isa-isa lang, huwag kayong mahiya. Mag-share ba o magti-TikTok? Unahin nyo na yung pinakapanganay dyan. Christian, una ka na para sumunod na yung bata sa'yo. Parang ang inanda yata ni Christian yung TikTok niya, hindi yung Bible verse niya. Wala kang boses. Naka-unmute ka, Christian, kaya lang wala kami marinig.
Okay. Yan, yung iba'y nahihiya pa. Actually, yung goal natin for this was just to have an interaction. And minsan kasi, it helped us to refresh yung mga Bible verse na yun. Kasi minsan may dumarating talaga yung level of emotions natin na talagang parang nagpa-flat yung emotion natin. O kaya naman minsan bumababa. And it helped us to be able to get this reminder ng mga life verse natin. And minsan, nakakatulong din na marinig natin kung ano yung life verse ng ating mga kasama sa youth and ano yung mga yun na nagpapalakas sa kanila na, ay, si ano ito pala, ito, makakakuha ka ng points dito na delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Minsan na ano mo pala sa Luke, nandun na napakaraming chapter na maaari mo pang kunan ng kalakasan mo spiritually. So, tuloy-tuloy tayo and I hope sa susunod na pagpapalitan natin, may maibibigay kayo na kalakasan. Tandaan nyo, hindi naman tayo magkakasama physically sa panalangin. Huwag nyo kami kalimutan. At hindi naman din namin kayo kinakalimutan. Kasama namin kayong lahat sa panalangin. Sama-sama tayo na magpanalangin sa bawat isa. Ngayong oras na ito ay lilipat ko po kay Pastor June para sa ating more encouraging words mula sa kanya. Pastor, magandang gabi po. Okay, good evening sa bawat isa. Good morning naman dito sa amin, dito sa US at sa iba't panig naman. Salamat sa mga Bible verse na aking narinig na nakita ko ang pag-mature ng bawat isa sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya gabi, pag-aaralan natin sa payo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Makikita natin ito sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. Sabi niya, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon sa pagbibigay sa akin ng kalakasan. Inari akong tapat at hinirang na maglingkod sa Kanya. Yung inaring matapat. Faithfulness. Na ang katapatan ni Pablo sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi nakabatay sa sitwasyon, hindi nakabatay sa kanyang emosyon, at ang pinagbabatayan ng lahat ng ito ay ang kanyang pananampalataya kay Kristo at ang kanyang pag-ibig. Doon nakabatay yon, yung kanyang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Alam natin na si Pablo ay isang mangungusig ng iglesia, pasimula. At marami siyang ipinakulong, may ipinapapatay, at pinahirapan, pinabilanggo ng mga Kristiyano. At pinasak niya ang iglesia sa pagitan ng kanyang kapangyarihan na natamo. At alam natin kung paano siya binago ng Diyos, kung paano niya naranasan ang tunay na pagbabago o conversion. No? On the way of Damascus, ay kinatagpo siya ng Panginoon sa daan na yon. At binulag siya ng Diyos. No? Ang paraan ng Diyos ay dramatic. Dramatic yung conversion ni Paul. Kaya sa kabila ng kanyang karanasan, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sa kabila ng kanyang katapatan, makikita natin na dumadaan siya sa matinding paghihirap at
matinding trials in life. Na bagamat marami siyang kaibigan, marami rin siyang mga kaaway dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang mga kalaban na ito ay nagtutulong-tulong para siya ay pabagsakin at nakita nga natin na siya ay nakaranas ng matinding kahirapan sa pamamagitan ng pagkakulong. Nakarating siya sa Roma para litisin hindi dahil sa kanyang kasalanan, hindi dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. At hindi ko mo tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, ay wala na tayong kalaban, wala na tayong masasagasaan. No? Kaya si Pablo, ang kanyang katapatan na hindi pabago-bago. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, inari siyang tapat at hinirang na maglingkod sa Diyos. Alam natin na si Apostle Paul is matalinong tao. No? Napakatalino ni Apostol Pablo. Punong-puno siya ng katalinuhan, punong-puno siya ng kaalaman. Pero hindi ginamit ng Diyos yung mga katalinuhang ito. No? Kasi pinadala siya ng Diyos hindi sa matalinong mga tao, hindi sa mga unlearned people. No? Hindi niya nagamit yung kanyang katalinuhan na nakuha niya sa pamagitan ng kaalaman. At ang kanyang teacher ay si Gamaliel. Ano? Sa kabila ng kanyang katalinuhan at narating, ay makikita natin na hindi ginamit ng Diyos yun. Pinadala siya ng Diyos doon sa mga taong walang kaalaman. At si Pedro naman, makikita natin na sa kabila ng kanyang pagiging isang mangingisda at mababa lang ang kanyang pinag-aralan, dinala naman siya ng Diyos sa mga Hudyo, sa mga matatalinong tao. Kaya makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay kung makita yung tunay na katapatan sa ating paglilingkod. At magugulat tayo kung paano tayo gagamitin ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Kaya noong si Pablo ay makumberte, ay niyakap niya ang pananampalatayang Kristiyano na kasing tindi ng ginawa niyang pagsalungat noon. Kung paano niya itinatwa o kung paano niya masasabi natin hindi pagkilala sa pagka-Diyos na Jesus nung siya ay hindi pa mananampalataya, ay napaka marubdob na kanyang ginagawa. So hindi pa siya mananampalataya, ay ginagawa niya na yung katapatan niya. Ay lalo na nung siya ay maging Kristiyano, no? At ipinakita niya. Nung una, ang iglesia ay nagdududa sa kanyang katapatan. Dahil natatakot sila, dahil dati siyang mangungusig ng iglesia. Natatakot sila. Pero nung bandang huli, ay nakita ng mga kapatid sa iglesia ang kanyang taus-pusong paglilingkod. Yung walang halong pagkukunwari, walang halong hayag ang katapatan niya sa simula't simula pa. Siya ay binago ng Diyos. At nagpapatuloy yon sa paglipas ng panahon at habang siya ay nagmamature, lalong nakita yung tunay na katapatan sa paglilingkod sa Panginoon.
Ano man ang kalagayan niya, nakakulong man siya, inuusig man siya, binabato siya. No? Habang nasa missionary journey siya, ay walang tigil na katapatan ang ipinahayag ni Apostol Pablo. At yan dahil naunawaan niya na ang lahat ng kanyang nagawa ay para sa kaharian ng Diyos. No? At dahil na rin sa kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kakayanan sa kanya. Sabi nga niya, makamtan ko man ang lahat ng bagay. Ay inari kong kaliguyan ang lahat. Makamtan ko lamang si Kristo. Kaya yun yung aim niya. Kaya totoo na dumarating sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ang minsan nabuboring tayo, nabuburyong tayo. Bumababa yung init ng ating pananampalataya pag yun at yun din lagi. Pero tandaan natin na kung tayo ay makitaan ang tunay na katapatan sa ating buhay, kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maliliit na mga bagay, lalo niyang pagkakatiwalaan tayo at bibigyan niya tayo ng mga malalaking bagay. Kaya ano man yung ating mga ginagawa, ano man yung hanap buhay natin na ibinigay ng Diyos para maging resources natin, pagbutihin natin ito. No? Pagbutihin natin at pag-aralan natin kung paano natin mabigyan ito ng focus at mabigyan ng mga solusyon yung sobrang paghihirap na nararanasan natin. Katulad halimbawa, solo flight lang tayo sa ating hanap buhay. Wala tayong katuwang. Ano ang maganda nating iisipin? Siyempre, iisip tayo na mag-train tayo ng isang tao na makatulong natin para tayo ay gumaang at pagkaroon tayo ng panahon, hindi lamang sa trabaho, kundi makafocus tayo para sa gawain ng Panginoon. So, kailangan nating pag-aralan ang bawat bagay. Ganon si Pablo. Ganon si Pablo kahusay. Pinapag-aralan niya ang mga strategiya. No? Kung paano gagaang ang mga burden niya sa buhay at makafocus siya ng mabuti sa gawain ng Panginoon. Kaya nagagawa niya ng maayos na kaparaanan ang lahat sa kabila ng kabila yung mga kahirapan na kanyang kinakaharap. So makikita natin na ang kakayanan natin sa paglilingkod sa Diyos ay hindi nakasalalay sa ating mga nakaraan. No? Hindi nakasalalay sa ating mga nakaraan. Nakasalalay ito sa presensya ng Diyos na pakikita natin at nararamdaman natin sa araw-araw. Na ang Diyos kailanman ay tapat, no? Sa mga gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Bibigyan ka niya ng kakayanan upang magawa mo ito. Huwag kang mamimili ng maliit at malaking gawain mula sa Diyos. Tandaan natin, anuman ang kaliit yung gampanin natin na ipinapagawa sa atin ng Panginoon, susukatin ng Diyos yan sa ating katapatan. No? Maliit man yan o malaki, susukatin ng Diyos yan kung paano tayo naging tapat doon sa maliit at malaking bagay na ipinaglilingkod sa atin. Hindi paano natin ginawa ito ng magarbo o sa anumang paraan, kundi susukatin ng Diyos. Gaano tayo katapat doon sa pinagagawa sa atin. So, sa mga simpleng kaparaanan ay ipapakita sa atin ng Diyos ang kanyang mga layunin
sa bawat buhay. Pag lumalawak kasi ang ating kaisipan, nagmamature tayo sa harapan ng Panginoon, wala tayong mapipintas sa Diyos. No, hindi natin masasabi, bakit ganun? Ba't may ganyan? Ba't may ganun? Hindi ganun. Sa bawat bagay na ginagawa natin, makikita natin yung layunin ng Diyos. Makikita natin, pinalalawak ng Diyos yung ating mga pananaw, kaisipan, at higit sa lahat, palalawakin ng Diyos yung ating katapatan sa paglilingkod sa Kanya. Kaya si Pablo sa bawat gawain, para sa kanya ay isang pribileyo. No? Hindi siya karapat-dapat tumanggap. Kaya dahil sa katapatan ng Panginoon ay God used him mightily sa lahat ng aspeto ng ministeryo at paglilingkod. So maglingkod ng may katapatan. Manguna sa mga bagay na dapat pangunahan, lalo na sa gawain ng Panginoon. At magugulat tayo, nabibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan habang pinaglilingkuran natin siya. No? He will equip us. Bibigyan tayo ng Panginoon ng katapangan at lakas na katulad ng isang agila. Isang Kristiyanong agila na hindi napapagod. Sa kabila ng maraming mga gawain, maraming responsibilidad, magugulat tayo paano ang Diyos ay makakasama natin at makakatulong. Kaya kung maging tapat ka sa maliliit na mga bagay, ay pagtitiwalaan tayo ng Diyos ng mas malaki. No? Sabi nga kanina ni Joshua, pinrepair muna siya ng Diyos sa lahat ng anggulo ng buhay bago ibinigay ng Diyos yung desire ng kanyang puso. Ganun ang Panginoon. Ang Diyos ganun. Ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung isa-isahin natin, no, at pag-aralan natin sa ating buhay ang lahat ng ginawa ng Panginoon, magugulat tayo. No? Hindi tayo magiging negatibo. Nagiging positibo tayo sapagkat nakikita natin ang laging layunin ng Diyos sa atin ay para tayo ay palakasin. No? Pahabain yung ating pasensya at higit sa lahat, palalimin tayo sa ating pananampalataya. Kaya makiisa tayo kay Pablo, no? Sa pagpupuri sa Diyos dahil inari siyang tapat ng Diyos. Ibinilang sa isang matapat na lingkod ng Panginoon si Pablo. Mustahin natin ating mga sarili. No? Mustahin natin sa ating bang paglilingkod sa Panginoon, maaari ba tayong ibinilang tapat? Tapat ba tayo sa lahat ng ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating iglesia? Susukatin tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa laki ng ating responsibilidad, hindi sa liit ng ating responsibilidad, susukatin tayo ng Diyos sa katapatan na ginagawa natin sa bawat bagay pinagkakatiwala sa atin. So go! Maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon at magugulat tayo sa lahat ng idaragdag ng Diyos sa atin. Tayo manalangin namin Diyos. Muli nagpapasalamat kami sa maiksi naming pagbulay-bulay ng inyong salita.
Turuan mo kami, Panginoon, maging tapat kami sa lahat po ng aspeto ng aming kulang, ang aming mga labi, at ikaw ay pilihin, salamatan sa lahat ng ginagawa sa amin. Sa inyo po, ang pinakamataas na po, sa pangalan ni Kristo na amin. Amen. Diyos, baka pwede ka mag-praise and worship mamaya. Hallelujah. Tayo'y dadako sa mga kahilingan natin sa Panginoon, sa mga prayer concern. So, panalangin natin yung lola ni kapatid na Bugang, si Lourdes Stinson, na meron pong karamdaman sa mga oras na ito. At ganoon din yung prayer request ni kapatid na Elaine, yung anak ng kanyang kaibigan na kasakit. Itaas din natin sa Panginoon. Meron po ba na mga Yung follow-up check-up ni Dang sa Thursday, sana okay lahat. Okay. At papanalangin din po kay Jessie kasi start na po yung cruise po nila. May mga guest na po sila. Patuloy na pag-iingat po sa mga kasama niya, lahat po sa kanila doon. Jessie? Okay. So let's move ahead. Tayo ay lalapit sa Panginoon kung wala ng prayer concern. Okay, tayo po ay manalangin. Amin Diyos, muli nagpupuri kami at nagpapasalamat sa patuloy, Panginoon, na pribileyo na binibigay niyo sa inyong anak. Salamat na sa kabila po ng marami naming mga pagkukulang, kahinaan, ang katapatan mo, O Diyos, ay hindi nagbabago. Dahil hindi nagbabago ang iyong katapatan, dapat makita at mahayag din ang aming katapatan sa aming paglilingkod sa inyo. Ilang Diyos, patawarin niyo kami sa aming gawa, na isip na salita ng mga kasalanan. Pakalinisin mo kami at paging dapatin, O Diyos, sa aming paglapit sa inyo. Punatigit sa lahat, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang kalagayan po ng bansang Pilipinas, lalo na, O Diyos, ang pagtaas uli ng panibagong mga kaso dahil po sa Delta variant. Lord, patuloy na dinadalangin po namin ang Department of Health na masuri at mapag-aralan mabuti ang panlaban at ang paraan ng paggamot, O Diyos, sa variant na ito. At dalangin ko, Panginoon, ang mga kabataan na karamihan po sa mga kabataan magiging biktima ng mga karamdaman sa ngayon. Dalangin ko, Panginoon, ang protection ninyo ang bawat pamilya, bawat tahanan ng PCCI, Panginoon. Lord, nakadepende kami sa inyong kapangyarihan, nakadepende kami sa inyong pagpapagaling, at nakadepende kami, Panginoon, sapagkat ikaw, Diyos, na pinagtitiwlaan. Lord, patuloy mong abutin inyong mga anak sa iba't ibang dako ng mga OFWs, mga seaman, Panginoon, saan ay naghahanap buhay para sa kanila. Pinataas ko sa gabing ito, magang ito, si Sidna Jessie, O Diyos, patuloy mo siyang ingatan at bigyan ng inspirasyon lagi, Panginoon, sa kaniyang trabaho.
At dalangin ko, Panginoon, na alisin mo mga kalungkutan, ang mga bagay na magpapalungkot sa Kanya. Bagkus o Diyos, aliwin mo siya sa pamagitan ng inyong salita. Dalangin ko, Panginoon, ng kanyang pamilya, Cheche, ingatan sila at ilayo sa ng kapahamakan. Lord, tinataas ko sa gabing ito si Lola ni Tinabugang, si Lord Stingson. Nasa banig din ng karamdaman sa mga oras na ito. Lord, naniniwala kami at sumasampalataya na ikaw ang dakilang manggagamot, papagaling. Iunat nyo nga ang iyong mahimalang kamay, Panginoon, damping mo sa kanyang katawan. At hinihiling namin, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa inyo. We ask for your divine healing para sa lola po ni Kapatid. Lord, tinataas din namin sa mga na ito. Follow-up, check-up. Dan, we pray, Lord, na magiging maayos ang kanyang kalusugan sa kanya po dadalang tao. We pray, Lord, na tuloy mong bigkisin kami pag-isahin sa isang layuning paglingkuran ka ng aming Diyos. Patuloy naming itinataas sa inyo ang fellowship ng kabataan. Magtawag ka pa ng mga kaluluwa para ito ay magiging maayos at magiging masigla. Kinukumit namin ang lahat poagawain sa iglesia, Pinalagan. Patuloy mong apuyan, maningas ang aming pananampalataya para ang aming paglilingkod sa inyo, di mabahiran ng anumang mga bagay na maaaring magpahina sa aming paglilingkod sa inyo. Pagkos patuloy mong itong apuyan, patuloy mong pagdingasin ng aming. At turuan mo kami, Panginoon, na magtiwala kami sa inyo, makita namin ang mga solusyon, mga kaparaanan sa aming mga trabaho, hanap buhay na ipinagkakatiwala sa amin. Kaya maraming salamat, Panginoon. I-dismiss mo kami na baon ng pagpapala sa bawat pamilya. Lord, ikaw ang aming Diyos na marunong sa lahat. Diyos na nagpapagaling maging sa kahilingan po ni kapatid na Elaine, yung kaibigan niya at ng kanyang kaibigan na mayroong karamdaman. Lord, we ask your healing touch para sa batang ito at sa kanyang pamilya. Ingatan mo kami lahat, protectionan mo kami lahat, Panginoon, sa banta ng karamdaman na sa banta. We praise you, we glorify you. Selyuhan nyo ng iyong banal na dugo ang buong iglesia ng Pinalagad at ang bawat miyembro at kabahagi nito. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Dismiss us with joy. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Salamat po. Magandang gabi. Magandang gabi sa lahat. Good morning po, Pastor. Have a nice day. Good evening. Good evening, John. Tomorrow. Praise the Lord. Michelle. Good night. Ingat! Ingat! Night, eh. Ingat, oh!
God Good bless night. Lee. Good day. Team Nugget. See you tomorrow. Mami,